Tungkol lang po dun sa sinabi ni Attorney Paulo Panelo, yung abogado ni VP Sara regarding sa perjury case against Ramil Madriaga. Ang sinasabi po nila is weakest link si Mr. Madriaga, and gustong-gusto nila na mag-witness ito dahil parang witness sa side nila si Mr. Madriaga. Gusto nilang sa pagsasalita ni Mr. Madriaga sa Justice Committee ay lalong lalabas yung mga kasinungalingan at mapapatid siya sa sarili niyang mga salita. Ano pong reaksyon niyo dito? Well, una po sa lahat, sino po si Paulo Panelo dito po sa impeachment proceedings? Si Attorney Panelo po ay abogado lang po ng Vice President sa kanya pong perjury case. No? So, I don't think meron po siyang poder para magbigay po ng komentaryo doon po sa pagtakbo po ng defense panel strategy, no? Dito po sa usapin po na ito. No? So, ang dapat po nagsasalita dyan ay miyembro po ng Duterte Defense Panel sa impeachment proceedings. Hindi po yung abogado, dito lang po sa perjury case, no? Para sabihin niya po na weakest link si Mr. Madiaga. Ayun po yung una. Pero pangalawa at mas mahalaga, kung sinasabi ho nila na weakest link po si Mr. Madiaga, ang remedyo po rito, hindi po yung press con. 2 araw po yung April 14 hearings. No? Ang sabi nga ho ni Attorney Panelo, nagpapatawag ho sila ng press con ngayong araw po na ito para unahan na lang. Ito po magaganap po na April 14 proceedings, baka daw po may maniwala. Pero alam po ninyo, ang pinakamahalaga at pinakamabigat po sa totoo lang, no? Para ho pasinungalingan itong sinasabi po ni Mr. Madiaga, ay dapat po humarap ang pangalawang Pangulo sa April 14 House impeachment hearings po ng impeachment. No? Hindi po sa pamamagitan ng isang press conference ng kanyang abogado, hindi ho para sa impeachment, kundi para ho sa perjury case. No? Kasi nga ho, yun po talaga yung plataforma para mabigyan ng pagkakataon ang atin pong pangalawang Pangulo na ilahad ang kanya pong depensa laban sa mga paratang sa kanya. At bahagi po rito, yung pong paglalatag ng kanyang depensa laban kay Mr. Ramil Madriaga. Ibig sabihin ho, kung totoo ba o hindi po ito, pwede ho niyang gawin ito sa April 14 para wasakin po yung kredibilidad ni Ginoong Madriaga. Kaya nga, yun po yung panawagan ho natin. Sa atin pong pangalawang Pangulo, bukas po ang House impeachment hearing sa atin pong Vice President. Meron po siyang karapatan na maglahad po ng kanya pong ebidensya sa araw po na yon at sa mga susunod pong mga pagdinig. At kasama din po doon sa kanya pong karapatan ay yung pong karapatan po na maglahad ng mga depensa para ho questionin ang kredibilidad po ni Ginoong Madiaga. Salamat po. Yung sinasabi niyo po doon sa para maunahan and baka may maniwala. Ang sinabi din po kasi ni Attorney Paulo Panelo doon is puro kalaban ni VP Sara yung nasa House Justice Committee. Ano po masasabi niyo dito? Well, alam po ninyo, yung pong House Justice Committee ay magpapatupad po ng kanya pong mandato, no? Dito po sa impeachment. So, ibig sabihin, kung very confident po ang pangalawang Pangulo at ang kanya pong abogado na weakest link po si Mr. Madiaga, tingin ko wala hong dahilan para matakot, wala pong dahilan para hindi po maglatag ng ebidensya laban kay Ginoong Madiaga sa araw po na yun. No, kasi yan naman po yung itinatadhana ng ating konstitusyon, ng ating pong rules, at nung lahat po ng mga umiiral po na jurisprudence, no, sa paglalatag po ng isang impeachment proceeding. Kaya nga, ang panawagan ho talaga natin doon, magpakita na lang po ang ating pong pangalawang Pangulo. Doon po niya ilatag ang kanyang depensa laban kay Mr. Madiaga at hindi po sa isang press conference ng kanya pong abogado 2 araw bago po ang April 14 na pagdinig.